Yan, ito na yung truck. Sa kasamahan ko, ingat talaga. Ingat. Grabe. Tumagilid at bumalandra ang close van na ito sa kahabaan ng Bakaking Balakbak Road sa Baguio City pasado alas 8 ng gabi, December 12. Ayon sa driver ng close van, pababa sila sa matarik na bahagi ng kalsada nang maganap ang insidente. Nakita ko po yung sign na palusong. Kaya nung nalaman ko ng palusong po, nag-logger na po ako. Nung naka-logger na po ako, nakaapak na rin po ako sa brake. Nung dahan-dahan na po ako, talagang mas matarik pala talaga. Bumilis na po siya, hindi na umano yung preno niya. Kaya iginater ko na lang po, tapos doon na po tumagilid yung truck. Dito na raw siya nawala ng kontrol at tumagilid ang truck. Dumausdos pa ito ng halos 40 metro bago tumigil. Dahil dito nagtamo si Ronilo ng gasgas sa kamay habang gasgas naman sa binti ang tinamo ng kanyang live-in partner. May dumating naman po na mga polis at saka po ambulansya, nagbigay po ng first aid, tapos nag-assist naman po sila. Yung sa live-in ko lang medyo nasugat yung dito niya. Tapos medyo nalamog po yung sa may bandang hita niya. Pero bagamat mayroon namang mga signages sa lugar, Dapat po yung sign, tingin ko dapat itaas pa ng konti kasi kung kailan na sa palusong na, tsaka nandun nakalagay yung yung signboard po eh. Tingin ko hindi na ako gagawin ito pag mabigat yung dala ko. Time and again, na-abisuhan naman natin itong mga drivers na galing from other places. Pero on his case, yung driver natin na ito, regular naman daw siyang dumadaan. So most probably alam na nila yung terrain eh. Pero yun na nga, maaring pagod or what. Ayun, he lost control of the vehicle. And eventually nga natumba yung sakyan niya. kilala rin ang nasabing bahagi ng kalsada bilang accident-prone area. Kasi yung iba kasi, parang namamaliit nila yung terrain na parang kanasakyan nila. Pero yun na nga, still we discourage them to pass by through that route. So, mas safer pa rin na dumaan sila sa main road ng Marcos Highway kasi flatter yung terrain and wider yung kalsada. Ito na ang ika-4 na insidente sa nasabing kalsada ngayong taon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.